Hello mga kabibig! Welcome back again sa ating YouTube channel. I-like mo na ang video. Ay, paki-like nga! Grabe ka naman mga kalabakeras dyan, hindi kayo mag-like. Ito na, good news to. No! Feeling ko talaga, excited kayo at napasod kayo kung bakit bumisita si VP Sara kay Senator Marcoleta. Nako, sabi ng iba, Duterte Marcoleta sa 2028 nga ba? Marami ang excited. Baka ito yung ibibigay na good news ni VP Sara na talagang ipupush niya na tumakbong presidente at nililigawan ni VP Sara si Marcoleta para maging VP niya. Naku po. Sabi ng iba, baka iyan ang totoong rason kung bakit nakipagkita si VP Sara kay Senator Marcoleta. Ito yung mga asyomeros lang tayo. We're thinking, it's because we need a change in our government. At maraming mga tao nakikita na, tingnan nyo, di ba si VP Sara ang unang nagpasabog ng issue na ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng tao, Zaldigo at si Martin Romualdez? Hindi pa ba iyon ang isang malaking pruweba na VP Sara is really responsible, is really doing her job at its own best, at talagang ayaw niya ng korupsyon? Binigyan na tayo ng pabala ni VP Sara pero ayaw pa rin na mga camping, na mga loyalistang makinig kay VP Sara. Yung, sabi ng iba, yan ang totoong presidente. Alam niya kung ano ang nangyari sa budget ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos, mag-aapat na taon, ngayon lang niya alam na ganito na pala ang nangyari sa Pilipinas, na lugmok na, nasaan na ang pera. Diba? For how many years? Diba tama si Pulong? Tama si Pulong Duterte. Ngayon lang alam ni Bongbong Marcos na rampant na ang corruption sa Pilipinas. Presidente siya. Siya ang namumuno. Yun nga kabibig. Kaya ang mga tao may iba't ibang speculations. Speculations. Kung ano ba ang rason kung bakit gustong makipagkita, makipag-meeting si VP Sara kay Senator Marcoleta at talagang pinuntahan ni VP Sara kay Senator Marcoleta sa Senado. Naku, nanginig na naman ang mga pasneyang, mga pangit na mga bashers dyan. Yung iba, ay naku, niluluto na nila yung Duterte Marcoleta sa 2028. Wala kayong pakialam kung niluluto nila. Kayo din, magluto din kayo kung sino ang manok nyo sa 2028. Pwede naman si Bam Aquino at Risa Hontiveros. Pwede din si Vice Ganda. Diba? Napabalita na baka gusto ng iba na si Vice Ganda ang tatalo kay VP Sara. Ay, nako, ano ba naman yan? Ano bang achievement ni Vice Ganda sa politika? Wow! Ano lang daw, yung tao na marunong lumaban sa mga politician. Ito kabibig ano yan, tinanong na mga netizen. Tika muna, ito muna ang tingnan natin. Isang vlogger to. You can also follow the Facebook fan page. Kasi madami din siya mga Siege Journey, mga kabibig. So manood tayo sa kanyang sus! Nindo talang taon, Day. Vice President sa 2028, haskang kasulid. Kuyaw-kuyawan yun ang mga kalaban dari ang dapita, Day. Haskang as dagan sa Pilipinas. Pag ito naging mga leader natin sa 2028, Vice President, tsaka ito yung magiging presidente, ay nako. Pinakasolid na mangyayari. Correct yan. Let's do this. Ipaglaban natin to. Ipanalo natin to. Yan kabibig. Yan ang ni Siege Journey. Ito naman ang komento ng ating mga netizen, di ba? Yes na yes, walang duda, good governance. Sige Ma'am Sara Duterte, Senator Marcoleta, suportuhan natin. Walay problema. Yes po, ipanalo natin Senator Marcoleta para sa 2028 walang korupsyon. Gutom na naman ang mga crocs. Ito pa, tama, good tanding, ma-achieve natin, tulong sa Diyos at mithin natin tagumpay ang Pilipinas. Tago na ang mga kurakot. Ang mga tao galit niya sa mga kurakot, mga politika, mga politician, lalo na kongreso. Yes, mudaog dyan na kay Senator Marcoleta, parang si Madam Defensor, kay isog kaayo, hindi madidiktahan. Ito pa. Kulbaan na sila, kinakabahan na mga crocs, ang mga vangagers. Gutom na ang mga buaya, kaya kailangan nating ipanalo ang VP Sara Duterte at si Senator Marcoleta para lalong magutom ang mga buaya. Magandang tandem to. Ito.
nindot sana ito talaga okay kayo. Yun ang mga komento ng mga netizen, mga kabibig. Ay eto pa, nag-react din si Senator Bongo kung marami nagtanong kung ano pa ang nangyari, ba't nandiyan si BP Sara, ano bang ginagawa ni BP Sara, bakit kailangan niyang kausapin si Senator Marcoleta. So nagsalita yung Senator Bongo kasi si BP Sara nagmamadali, hindi niya nasagot ang mga tanong ng media. So si Senator Bongo na ang nagsalita, at eto kabibig, brace yourself. Ito na pinakahihintay natin. Let's listen to this. Bilang senador ay nalubong ko siya rito sa baba kanina. Hindi po ako kasama sa... So may going silang one-on-one? Going po, nasa labas na po. So ang tagal nyo kanina nito ka bago kayo makiat sila? Matagal din natin matagal na kami kilala ko kasama. Saksa lang. Boss ko, aking Pangulo Rodrigo Duterte. Siyempre dapat kong salubungin dito sa Senado bilang senador. Sir, may sir na pag-usapan dito sir? Wala naman po ng musta naman po. Can we get your reaction sa possible change in leadership sa Kamara, sir? No comments na po ako dyan. Decision po yan ng lower house. Kami naman po dito. Meron din po kami sariling decision sa collegial body. Ano yung magiging decision nila kay nire-respeto po namin yan. At no comment po ako. Do we know what the detail is about, sir? With Senator Marcoleta? Ay, hindi ko po alam. Nasa labas po. Sir, biglaan ba yun? Biglaan ba yung pagbisita niya ng Sara? Narinig ko lang po kahapon sa interview sa kanya na pupunta sa Senado. At ako, nandito naman po ako sa Senado. Sinalubong po. Anong napag-usapan mo, sir? Kahit yung... Wala lang po kung saan. Pero ngayon, One-on-one lang po sila. Hindi po ako kasama sa meeting. Sila lang po nag-usap. Since pumasok ko kanina, sinamahan ko siya. Sinalubong ko mula sa baba hanggang dito sa pagpasok. Hanggang dyan lang po sa labas. Ano kaya yun? Ano na pag-usapan sir? Kayo naman po mag-usap ako. Kung meron pong panahon, kapag-usap eh. So napag-usapan niyo yung position sir? Di ba, yun nga ang gusto ko rin po tanongin ako, mas na po tatay dito, mas nakakausap ng nato niya. Hindi naman po kami yung media family na tumawag at pag-usap sa kanya. Yun naman po ang aking concern noon pa ang kalagayan ng medyo. And of course, pamilya. So, yun kabibig. Senador Hindi pa alam ni Senator Bongo kung ano ang rason kung bakit nandun si VP Sara sa Senado at ano ang pinag-usapan nila ni Marcoleta. Pero madaming mga kahakan. Posible bang naghahanda na si VP Sara sa 2028 election at ang kanyang unang napupusuan na pwedeng maging vice president niya ay si Senator Marcoleta? Naku. Meron bang statement si Marcoleta ngayon? Parang hindi pa siya nagsalita. Baka sikreto lang to, no? Sikreto para Dipo. Nako. Ay, naku mga kabibig. But by the way mga kabibig, ito ha. Di ba kanina, ay talagang wala na si Martin Romualdez, bumaba na. Ang nakakatawa lang kabibig, nung nag-speech na ang bagong House Speaker na si Boji Romualdez Jr. Ay nako, may side comment itong si Kiko Barzaga. Iba nito si Kiko Barzaga. May mga pa-side comment si Kiko Barzaga sa speech ni new House Speaker Boji Romualdez. So makinig tayo sa mga side comment ni Kiko Barzaga tungkol sa iba talaga si Kiko Barzaga, no? Parang siya yung boses natin na yung hindi tayo pwede makapagsalita pero nandiyan si Kiko Barzaga. Ito na kabibig. Hinig tayo. Oh, ito na si Boji D. Ito na si Romualdez Jr. Romualdez Jr. daw to. Romualdez Jr. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mababatas sa House of Representatives Endorsed by Marcos. sa pag-alala sa akin.
So it means tama si Pulong Duterte na sinabihan niya si Sandro Marcos na, oh Sandro, inendorso mo to eh. So tama, kasi sinabi ni Kiko Barsaga na endorsed by Marcos. Marcos sa house. Hindi ko po ito inaasahan. Matapos ang ilang dekadang paninibihan bilang lingkod bayan mula pa kapatang barangay, May kaso to, di ba? hanggang gobernador ng May kaso to. Isabela. Check natin mamaya. Inakala ko na ang susunod na ito ng aking buhay ay para sa aking pamilya. Ayun, payaman na. Payaman na ang pamilya. Ibang daan ang nilalap ng ating Panginoon. Dinala na po ako muli dito sa Kongreso upang mas higit pang palawakin ang aking paglilingkod. Aminado po ako, meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balita. Hindi, nagawa naman ni Romualdez kahit sino, kaya yan eh. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Galit na sa inyo ni Marcos. Galit na kami sa inyo ni Romualdez. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahayang buhay. Ayun, blood control pa more. Budget na yan. Sa ngalan nila, pinakawag ko yung kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Yan ha. Yan ang komentary ni Kiko Barsaga. No? Ito rin ang kanyang komentary sa statement ni Martin Romualdez. May speech din si Martin Romualdez. May komentary din si Kiko Barsaga. Pakinggan natin ha. Pakinggan natin yung komentary or reaction ni Kiko Barsaga kay Martin Romualdez. So ito na. Yun tayo ha. Iba si Kiko ha. Talagang binanata niya si Martin. Ito na. Let's watch this. And with deep gratitude for the trust and confidence you have accorded me. Bye-bye. That trust Bye. has been the source Panalo tayo. of my strength in every day of service. Sad. When I assumed this responsibility, Mamimiss ko yan eh. Galing yan eh. Miss ko yan. Galing niya. that the House of Representatives would be the people's house. Say hi. Hi. Bukas, Say hi. kulay na naglilingkod. Yet leadership also demands that we confront the trials of the president. Ayun, Marcos. In his recent State of the Nation address, our president reminded us that accountability must prevail Okay. Hindi ano. and that no one is above scrutiny. Yan. I fully Yan and tuloy. unequivocally embrace that call. Good. Ganyan. Bye-bye ka na. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Daang billion ha. Ang ating mga kababayan Hundreds of ay billions. naghahanap ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. Bye-bye yan. The Bye-bye. longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this house, and on the president I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a May clear puso ka pala ha. conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Yun o, panalo ng taong bayan. Panalo ng taong bayan tayo. So that the Independent Commission
on infrastructure may pursue its mandate freely and fully, Hindi, pinsan ka without ni doubt, Paolo. without interference, without undue influence. Pinsan ka ni Marcos. Walang Walang nangyayari pipili. sa'yo. Walang Safe makikita. ka. Safe ka. Let the truth emerge and let justice be done. My colleagues, Safe ka, pinsan ka ni Marcos, walang nangyayari sa'yo. Sabi ni Kiko Barzaga. carry forward the work of this institution with unity and resolve. Oh, wag mo na ulitin The yan. Filipino people Daming never lose nalunod. faith in democracy, for it remains capable of self-correction and renewal. Mga minamahal kong kababayan, I leave this chamber as I first entered it. O yun, bye-bye. Humble servant, Servant. ready to serve Sino sinaserve wherever mo? duty may call. Step down not in surrender, but in service. Hindi, talo ka ni Or Meow Meow. sometimes, Talo ka na ni Meow the Meow. greatest act of leadership is the grace to let it go. O yun, dapat dati pa So yan. that this institution may endure stronger than ever before. Hindi, wala Dahil na. salamat ay matatag, Wala na yung Marcos mabuhay ang admin. Kongreso ng Bayan, Wala na. mabuhay ang Pilipinas. Wala kang sakit sa Pilipinas. Yun, oh. Saya ng mga tao, wala ka na. Ang saya ng mga tao. Bye-bye na. Bye-bye, crocodile. Hala, ang saya ng mga tao, pumalak. Ang saya ng mga tao, wala ka na. Uy, grabe yun si Kiko Barzaga, ha? Pumalakpak daw yung mga congressman. Sabi niya, oh, ang saya ng tao kasi wala ka na. Grabe si Kiko Barzaga, mga kabibig, no? Marami din ang saludo kay Kiko Barzaga sa kanyang pagiging honest. Ito po, Kiko, bye, panalo tayo. Saludo sa iyo, King Kiko. Di ko kinayong bye-bye, crocodile. Real talk. Resign lang dapat kulong. Congrats, idol, kung nanalo. Alam niyo kami, yung style ni Kiko Barzaga, para yung mga college students ba? Or para yung mga tao, na parang tayo ba na merong nag-speech dyan ng politiko, tapos gigil ka, nagsasalita ka sarili mo na, oh, tahimik ka, sinungaling ka, corrupt ka. Ganon ba? Ganon yung style ni Kiko Barzaga. Kung saan, pinopost sa social media yung mga hinanakit na mga tao na siya, yung gustong isigaw ng mga tao, parang ginagawa ni Kiko Barzaga. Kaya maraming nagustuhan sa style ni Kiko Barzaga. Yung iba, bashers, yung iba, nagustuhan ang style ni Kiko Barzaga kasi parang sila yon. Nakikita nila ang sarili nila kay Kiko Barzaga na lumalaban ng sikreto. Mga kabibig. Pero si Kiko Barzaga, hindi lumalaban ng sikreto, bulgaran talaga. Kaya nga, masampahan ng ethics complaint eh. Di ba? So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebag-Lebag for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Ito ang commentary or reaction video ni Kiko Barzaga habang nai-speech si Martin Romualdez. Bye-bye. Bye-bye, crocodile. Grabe. Nakakatawa si Kiko Barzaga. So, yun lang kabibig ang ating Ladies Lebag-Lebag for today. Don't forget to like o na-like mo na ba? Hindi pa. And share this video. At shout out sa ating mga OFW na always watching my vlog. Kumusta? Happy ba kayo na si Martin Romualdez ay bumaba sa pwesto sa pagiging House Speaker? Or parang hindi lang? Kasi ang tumayong speaker ngayon ay parang kaalyado din ni Bongbong Marcos. Parang ganun na din. Yun lang kabibig ang ating Ladies Lebag-Lebag for today. Naalala ko yung sinabi ni Kong Pulong ba na ang sinabi ni Kong Pulong hinggil dito is ano lang, parang ganun pa rin ang sistema. Yung umupo, kaalyado. Diba? Pero mas gusto ko to kabibig. Ito oh. Itong picture na ito. Wait for I-share ko lang ha before tayo mag-i-end sa ating live, sa ating vlog. Oh, ito. Parang ito na yata ang sagot sa lahat. Yan. Ito na yata ang sagot sa lahat ng ating mga panalangin na sana ay magkatotoo. VP Sara at Marco Lutero 2028. Do you agree mga kabibig? Comment down below kung gusto nyo silang
Ang sabi ng iba, parang nililigawan ni VP Sara si Marcoleta na tumakbong vice presidente. Oy, yun ang mga speculations ha. Malay natin, diba? Wala naman tayo doon. Tsaka ng meeting. Bakit talaga si Marcoleta pinunta ng VP Sara? Malalaman natin sa tamang panahon. Bye everyone. See you next time.